Anessa, POV. Buntis ka ba, Anessa? Nag-aalalang bulyaw ng mama ko matapos niyang makita akong sumusuka sa banyo. Matapos nang may nangyari sa amin ni Jyrone, ang kasalukuyang boyfriend ko na nakilala ko lang sa blind date. Madalas akong makaramdam ng morning sickness. Mahihilo, masusuka, napapagod at minsan hinimatay pa. Nagbunga ba ang mainit na gabing yon? Good news ito sa akin, subalit hindi ko alam sa parte ni Jyrone. Isang magandang alaala at kabaliwan lamang namin yon. Hindi ko inaasahan na hantong ako sa ganito. Malinaw pa rin sa akin ang bawat eksena at bawat bulong niya ng I love you sa tenga ko. That night is just a beautiful mistake and I'll never regret it. Sagutin mo ko, malilintikan kang bata ka sa akin, sabi ulit ng nanay ko sa mataas na tono. Umuusok na ang ilong niya. My mother is a single parent. Iniwan kami ng ama ko noong 5 years old pa lamang ako. Bali-balita na isa siyang mayaman na CEO pero hindi niya kami pinaglaban. Kaya heto, mag-isang kumakayod ang ina ko. Inalay na lahat, dugot pawis para matapos ko ang kursong business management. Pero sisirain ko yun dahil sa kagagahan ko. Kakatapos lang ng graduation ceremony namin at dapat sa susunod na buwan ay magtatrabaho na ako. Bala kong magtrabaho sa kumpanya ng ama ko para magiganti. Ipamumukha ko sa kanyang kasamang pag-iwan niya sa amin. Kung totoo man akong buntis, matutunaw lahat ng pinapangarap namin. Kakikilala ko lang din sa boyfriend ko. At sa panahon ngayon ay ang pag-one night stand ay parang laro lamang. Umaasa kong pananagutan niya ako. Sigurado naman ako na minahal niya rin ako. Ma, baka hindi lang ako natunawan. Pagdadahilan ko na nilagay ulit ang isang kamay sa bibig. Nasusuka na naman ako. Hindi ko mapigilan ang pagbaliktad ng tiyan ko. Araw-araw kita nakikitang nagsusuka sa kaparehong oras. Binibilog mo ba ang ulo ko? Sagutin mo ko. Sino nga ma? Lumiliyab ang mga mata niyang sigaw sa akin. Hindi ko yata kayang sagutin. Kumaripas ako ng takbo pabalik sa banyo. Tinapon lahat ng kinain ko kagabi. Pumasok ang mama ko sa banyo. Hinagod niyang likod ko imbis na hampasin ako. Sino bang ina ang hindi magagalit kapag may nadisgrasyada siyang anak? Naramdaman ni mama ang kalagayan ko ngayon. Sumikip ang dibdib ko kasi umaasa siya palagi na huwag magagaya sa kanya. Subalit sa ayaw at sa gusto namin nakatadhana nang mauuwi akong kagaya niya. Matapos nun ay pinaupo niya ako sa dining table at binigyan ng isang baso ng tubig. Kailangan ko mag-pregnancy test para kumpirmahin kung totoo ba talagang buntis ako. Anas ko matapos inumin ng tubig at hinimas-himas ang tiyan. Malungkot na pinisin ni Mama Amelia ang kamay kong nakapatong sa mesa. Anak, labis ako nasaktan nang malaman na buntis ka. Sinisikap kong huwag kang magaya sa akin pero mahina talaga tayo pagdating sa pag-ibig. Sino ba naman yan? Humugot ako ng malalim na hininga. 2 weeks pa lang kaming maging boyfriend ni Jyrone. Hindi ko pa alam kung anong family background niya. Ang alam ko isa siyang sikat na varsity player sa basketball na kinatitilihan ng lahat. Sakto nag-blind date kami at naging mag-partner, saka mabilis naging mag-boyfriend. Matapos ang 3 beses sa pag-date, kilala ko na noon pa si Jyrone dahil sikat siya. Isa lang akong ordinaryong college student na normal na may crush sa campus. Hindi ko inaasahan na mahulog si Jyrone sa akin. Nakalimutan ko ipakilala siya kay mama bago pa man may mangyari sa amin. Si Jyrone Parker po, ang sikat na basketball player ng university. Amin ko. Napatiimbagang siya, humigpit ang ekspresyon niya, tila may kabat galit. Sa loob niya, kinuyom ni mamang mga palad niya. Isang Parker, ang damisgrisyada sa'yo. Bakit yung pamilya pa? Pagakang boses niyang saad. Hindi ko kilalang mga Parker. Ayon sa mukha ng ina ko, may connection siya sa pamilyang yon. Tila isang nakakagimbal na alaalang meron siya. Halatang pagkasuklam niya sa pagbigkas ko ng apelyidong yon. Bakit po ma? Kilala niyo po bang mga Parker? Usisa ko. Suminghap siya saka tumayo. Niligpit na munang baso ko bago niya ako tinignan ulit. May maitim na ulap na nakapaligid sa mga mata niya. Sila ang sumira ng buhay ko, anak. Nasasaktan ako ngayon dahil nabiktima ka rin ng mga Parker. Pero mahal ko po si Jyrone at wala akong pakialam kung ano man ang history ng pamilya niya. Git ko. Kumislap ang mga luha sa gilid ng mga mata niya. Umaasa ako na iba siya sa ama mo. Pagkasabi niya tinungo ng kusina para magluto ng ibebenta niyang pagkain. Ngumingiti ako habang taimtim na pinagmamasdan ang 2 pulang guhit na 2 kong pregnancy test.
Totoo akong buntis at nasasabi akong ibalita yun kay Jyrone. Kinuha kong phone ko para tawagan siya. Nakita ko nakatatlong miss call siya. Hinahanap niya pala ako. Malamang nag-aalala na siya sa akin dahil mag-isang linggo na kami hindi nagkikita matapos na may mangyari sa amin. Isang masayang alaalang gabing yon at itatago ko yun na parang perla sa puso ko. First boyfriend ko si Jyrone kaya hindi ko makakalimutan yon. Tatawagan ko sana siya pero naisip ko. Mabuti pa sabihin ko na lang ng personal, tsak na matutuwa si Jyrone sa hatid kong balita. Magiging ama na siya, minabuti kong tumungo sa kondo niya. Palagi itong tumatambay doon at minsan ako yun ang naglilinis. Meron akong duplicate ng susi kaya malaya akong maglabas-masok doon. Kumakanta akong tinatahak ang kahabaan ng pasilyo, papunta sa unit niya na marinig ang alingaw-ngaw ng boses ng babae. Matinis at mahina. Kahit na boses pa lamang, malalaman na maganda to. Ang boses na yun nanggagaling sa pasilyo kung saan ang unit ni Jyrone. Lumiko ako at bala ko sanang sorpresahin siya. Kaso nung inangat kong aking ulo, nakita kong balingkinitan at makinis na babae. Seryosong kinakausap si Jyrone na may matigas na tono. Nagtago ako sa likod ng pader para obserbahan ng dalawa. Jyrone, please, don't leave me. I'm begging you. Nagmamakaawang sabi ng babae. Enough, Milena. Ayoko na makinig sa lahat ng sinasabi mo. Galit na sigaw ni Jyrone. Kumapit ang babae sa mga pisig niya. Sumikip ang puso ko sa nakita. Tila gusto ko siyang sugurin at ilayo sa lalaki. Ano bang pinakain ng babae yun at nagkakaganyan ka? You promised to marry, Jyrone. Nagulantang ako sa narinig. Parang hinahati ang puso ko. Sana hindi yun totoo. I said enough. Pilit na tinataboy ni Jyrone ang babae. Hindi na may pintang mukha sa inis. Kulang na lang ikalad ka rin to palabas. You said you love me, right? I am your first love and you promised to marry me. Mangyak-yak na gate ng babae. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig. Sumikip ang dibdib ko. Hindi ko inakala na may girlfriend na lalaking minahal ko. At kasalanan ko pa kaya maghihiwalay sila. Ano to? Panakip butas lang pala ako? I do but... Please tell me you still love me. Gagawin ko lahat mag-workout lang ang relasyon natin. Kumapit to sa dibdib ni Jyrone. Desperadang nagmamakaawa. I can't. Pagkasabi na ni Jyrone ay bigla siyang hinagkan sa labi ng babae. Wala naman sa sariling tinugunan ng mga halik nito. Niyakapan ng mahigpit ang babae. Ilang segundong nadurog ang puso ko. Naramdaman ko uminit ang gilid ng mga mata ko. Kinapos ako ng hininga at piniling talikuran ang dalawa. Nakakuyom ang mga kamay kong iniwan ng kondominyo habang luhaan. Hindi ko inasahang nagsinungaling si Jyrone sa akin. Pinaglaruan niya ako ng 2 linggo at nagkamali akong binigay ang sarili sa kanya. Para ako nahulog sa malalim na hukay. Wala akong magawa sa nasangkot ang pangyayari ngayon. Kaya heto, nabagdesisyonan ko na pumunta sa ibang bansa. Matagal na rin kasi ako inofera ni Tito Gio na pumunta sa Belgium. Tamang-tama sa sitwasyon ko ngayon, pupunta ako doon para makalimot at palalakihin na mag-isang aking anak. Ako na mismo magpapaubaya. Sa kakasalanan ko rin na mahulog sa kasinungalingan niya. Maluha-luha ako niyapos ni Mama habang nagpapaalam sa kanya. Nasa airport kami sa hapong ito, kaso alas 12 pa ng hating gabi ang flight ko. Ayaw sana niyang papuntahin ako sa ibang bansa pero pumayag siya ng sinabi kong totoo sa kanya. Nung una sinemonan niya ako pero naawa siya sa akin kasi yun din ang naranasan niya dati. Laki rin ang pasasalamat niya kay Tito Gio sa alok nito. Malaking tulong yan para sa ikakabuti ko. Mamimiss kita anak, anas niya habang hinahalikan ako sa pisngi. Pinapakita kong malakas at hindi nagpapa-apekto sa malungkot ko na sitwasyon. Ako rin ma, i-update na lang kita araw-araw through SOCMED. Kalmado kong tugon pero hindi may tatago ang panginginig ng boses ko. Alagaan mo sarili mo doon, pati ng apo ko. Kapag may chance na pwedeng makapunta doon, susunod talaga ako. Anito. Hindi pa rin mapapatid ng luha. Wala rin kasing siguradong kung babalik ako ng Pilipinas. Pwede rin I stay there for good. Of course, Mama. Send my regards to Lolo Sheldon po. I hope hindi siya magagalit sa desisyon ko. Malumanay kong habilin. Kinusot niyang mga mata. Maintindihan ka ng lolo mo anak at siguradong magiging masaya to kapag nalaman niya na may apo na siya sa tuhod. Kinibot kong dulo ng aking labi. Naalala kong araw na kasama si lolo. Inilagaan niya ako at inileksyonan kapag sumusuway ako sa mga utos niya. Ako ang kanyang first apo kaya medyo stricto pero mahal na mahal ako noon. Well, are you ready, niece? Anang ni Tito Gio nang sumulpot to sa likod ni Mama. Nakangiti akong tumango. Niyakap ulit ako ni Mama ng ilang segundo bago pinakawalan.
This time, hindi ko na mapigilang lumuha. Hinagod ni Tito G yung likod ng ate niya. Kinokonsulto. Don't worry ate, aalagaan ko silang dalawa, okay? Tahan na, pagbibigyan nito ng assurance. Sige ma, mag-iingat at talagaan yung sarili niya dito. Sabi ko sa kahingilang aking trolley. Nagbeso-beso na muna sila ni Tito bago to sumunod sa akin. Humugot ako ng malalim na hininga. Ito na ang bago kong buhay. Kakalimutan ko si Jyrone at alagaan kong anak ko. Puno ng determinasyon ko sabi sa sarili. Nasa check-in counter na ako nang mag-vibrate ang phone ko. Alam ko na yon, hindi niya ako tinitigilan. Once nasa Belgium na ako, itatapon ko ng SIM. Goodbye Jyrone, mag-enjoy ka sa girlfriend mo. I don't care about you anymore. Pinatay ko ng phone matapos titigan ang pangalan niya sa screen. Jyrone POV. Sumasakit ang ulo ko matapos ng ilang taon kong pinaghirapan. Heto na, makakamit ko ng pinapangarap. Magiging Chief Executive Officer ng Parker Enterprises. Our business as a luxury real estate and property development. Isa kami sa pinakamayaman at maunlad sa buong mundo at ngayon na sinisimulan ko ng trabaho ay may nakaabang akong project. Isusunod namin ang The Parker Tower. Magiging landmark ito ng syudad, palatandaan ng mga Parker. Dagdag pang expectation ni Dad na palagi kong mafe-feel. Sumandal ako sa gilid ng tinted window na marangyang naming sasakyan. Kinokontrol ang tensyon habang iniisip ko ang mga bagong pagsubok na darating. Hindi madali bilang CEO, lalo na kung ang tatay mo na walang tiwala sa iyong magbabantay. Sinikap at iniis ko ang 2 kursong financial management at architecture at wala na akong ginawa sa buhay kundi ang subsubang sarili ko sa pag-aaral at trabaho. Inagaw ang atensyon ko sa kumikinang at naglalaki ng glass window ng Henderson Company Building. Ang imperyo ng pamilya ko, humugot ako ng malalim na hininga bago mabana sa sasakyan. Taas noo kong tinanggal ang sunglasses. Nilibot ang tingin sa paligid. What a sunny day. Sana ganun din kasigla at kaliwanag ang pagtanggap nila sa akin. Tignan mo, nandyan na siya. Narinig kong bulungan nito nang humakbang na ako papasok. Maayos na nakahilarang mga empleyado at bakat sa mga mukha nila. Ang pagiging eager, excited silang makilala ako. Nandito ng bagong boss, sabi ng isa sa masiglang tono. Kinibot kong dulo ng aking labi. Bagong boss? Pero pareho lang mga problema, sabi ko sa sarili. Binabati ko sila sa pagtangutipid ng ngiti. Namataan ko si Dad sa dulo. Palaging madilim ang ekspresyon ni Mateo Parker sa tuwing makikita niya ako. Makiti siyang nakatayo habang nakakapit balikat. Nasa presensya niyang pagiging mootoridad palagi. Titig na titig siya sa akin para niya akong ginagawang bata ulit. Siya lang naman ang kinatatakutan ko simula pagkabata. Katabi niya si Mom, si Aurelia Parker na malambing siyang nakangiti. Ito lang palaging umaagapay sa akin. Humupa ang tensyon sa aking dibdib nang makita ang mga mata niyang mainit kong sinusuportahan. And now, pasimula ni Dad, nakatuon ang atensyon niya sa lahat. I'd like to introduce to you all your new CEO, Jyrone Parker. My one and only child. The applause echoed in the heat room, bouncing off the high ceilings but it felt distant muff. Humakbang ako paharap at magalang na tumayo. Nasa puso kong alinlangan kung handa na ba akong hawakan ito o marahil magiging krus ko lamang. Thank you, sabi ko at bahagyang nanginig ang boses ko. Sinusubukan kong tanggalin ang kaba, saka pinatuloy ang pagsasalita. I promise to lead this company with the same vision and integrity my father built on it. Together we will move forward into a future growth. Muli sila nagpalakpakan pero hindi ko naramdamang totoo ang lahat. As if I were an actor reciting line rather than living my own life. Maya may bumaling si Dad sa akin. Yumukot siya at nilapit ang bibig sa tenga ko. Do not get too comfortable, Jyrone. Pumanting ang boses niya sa tenga ko. Isang malamit multong na boses. This will not be yours forever. Napako ko sa kinatatayuan ko. Mas mabigat pa sa suot kong damit ang bawat salitang binanggit niya. Naramdaman ko pa ang mga matang tunitingin sa akin. Parang hinahati ako. Humigpit ang pagkakahawak ko sa microphone sa lumunok. It was a sunny morning, yet it felt like a storm was brewing with me. Kinuyom kong mga palad nang lumayo si Dad sa akin. Kumurap ako ng maraming beses. Nanatili sa akin ang malamig niyang pangungusap. After everything I'd done to prepare this, all the nights spent studying, the sacrifices, this was how he welcomed me into leadership. Pumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko mapigilan ng makyat sa galit. Ngunit pinantili kong kalmado ang muka. Pinapakitang pagiging professional. Hector, sabi ni Mom, pinutol niyang tensyon. Nakatingin siya kay Dad nang hinawakan niya ang balikat ko. Her presence is a balm to my frayed nerves.
Mabutit may isang tao pag na pinagagaan ang loob ko. Let him enjoy this moment. Patuloy niya. Tumingin siya sa akin, her tender eyes trying to comfort me on the way that only she could. Huwag kang makinig sa kanya, son. Bulong niya. Siguraduhin ko na papasayo ang kumpanyang ito. Ang isang defect lang ni mom ay ang pagiging bigay todo niya sa akin at minsang nakakasakal na rin. Sabi nila, mama's boy ako kasi lahat ng sinasabi niya ay mistula kung bulag at siyang sinusunod. Hindi ko pa rin mawawalang mapait na turing ng ama ko. He will never be satisfied with whatever I achieve. Jairon, tinawag niya ako habang isa-isang nagsialisa ng mga empleyado. Lumingon ako sa kanya at pilit ng ngumiti. Yes, Dad. Maingat kong tanong sa neutral na tono. Nakasingkit ang mga mata niya na lumapit sa akin. You've been handed the title, but you have yet to earn it. Don't forget that. Parang tinusok ang puso ko sa sinabi niya. Gusto kong rumason. Sasabihin sa kanya na kaya ko at matagal ko nang pinaghandaan ito pero tila naging bato ang mga salitang sumabit sa ngalangal ako. Sa halip tumango na lang ako. I understand. Sabi ko kahit na ayaw ko sana. Nang umalis siya na natili lang sa mom ko sa tabi. Sa balikat ko pa rin ang isa niyang kamay. Don't let him discourage you, Jairon. She whispered, you'll do great things. This company is your future. Sasaya ba ako sinabi niya? Lalo lang yata akong kinabahan. Mapakala akong ngumiti pero nasa loob ko, I knew this was just the beginning. Dinadinadaganan na ako ng mga expectation nila. My father's shadow loomed large and I had no choice but to find my way out from under it. Tinungo kong CEO's office na sa unang pagkakataon habang sinasarado kong pinto, hindi ko matanggal sa pusong ito pa lamang simula ng totoong labanan. Nakatayo ako sa veranda ng aking penthouse at nasabot siyang kaliwang kamay at hawak naman ng kanang kamay ang wine glass. Nakamasid ako sa lumulbog na araw at habang nasa tamad inikot ang likod sa loob ng baso, kahit ano pang kagandang view, ang cityscape ay wala akong sariling dahil na sa isang tao lang atensyon ko, parang kinakain ng utak ko sa tuwing maalala ang pangalan ni Anessa. Isa sa siyang multo sa aking isipan, 7 taon na nakalipas nang iniwan niya ako. Nang walang paalam, she vanished without a trace, leaving nothing but a gaping hole where my heart is used to be. Matapos namin pagsaluhan ng pinakamasayang araw na yon, hindi na siya nagpakita. Hindi ko alam ang dahilan. Hinintay ko siya, hinanap pero wala talaga. Ni tawag, usulat, wala ko natanggap basta naglaho na lamang siya na parang bula. Ininom ko ang isang lagok ng red wine. Kumalat ang init sa sumisikip kong dibdib. Pinalalang nararamdaman kong sakit hanggang sa kumulong dugo ko sa puot, napupuot ako sa pag-iwan niya sa akin. Napuot lalo ko sa sarili ko dahil inalala ko pa rin siya after all these years. I'm still yearning for her. Parang story na may cliffhanger sa dulong pag-ibig ko para sa kanya. Ginulo ko ang magkabilang bukas ng pinto. Sumikit ang mga mata ko kasabay ng pag-ihip ng hangin. Hindi ako nagabalang lumingon. Kilala ko na kung sinong nangahas na pumasok sa penthouse ko.